Taong 1966, sa isang baryo sa may San Jose, Occidental Mindoro, kung saan ang mga gabi ay madalas binabasag ng alulong ng aso at kakaibang ihip ng hangin galing sa kagubatan. Sa isang maliit na bahay na pawid malapit sa gilid ng palayan, tahimik na namumuhay si Rosa kasama ang kanyang anak na si Limuel, isang 11 taong gulang na batang matalino pero tahimik. 3 taon na ang lumipas mula nang ipaglibing nila si Andoy, ang asawa ni Rosa. Ayon sa sabi-sabi, tinangay daw ito ng mga tulisan sa bundok at hindi na muling nakita. Ngunit kahit kailan, hindi naniwala si Rosa na patay na ang kanyang asawa. Wari niya may bumulong sa kanyang damdamin na buhay pa ito. Madalas siyang makaramdam ng presensya tuwing gabi, lalo na kapag natutulog na si Limuel at siya'y nag-iisa sa sala. Nananahi ng damit. "Kung buhay ka pa, Andoy, protektahan mo kami," bulong ni Rosa habang pinipilit na huwag lumuha. Sa likod ng masukal na gubat sa may silangang bahagi ng baryo, isang nilalang ang laging namamasid mula sa dilim. Mabalahibo ang katawan nito, malaaso ang pagmumuka, matatalas ang kuko at malaki ang kalamnan. Ngunit sa likod ng nakakatakot nitong anyo, naroon ang pusong puno ng pag-aaruga. Ito si Andoy, ang asawang binansagang patay na, ngunit ngayon isang gabunan pala. Isang nilalang na nakasanayan ng mga matatanda na bahagi ng lahing aswang, subalit may sariling kalooban at di sumusunod sa karahasan ng iba niyang kalahi. Lingid sa kaalaman ng anak niyang si Limuel, tuwing gabi, nagbabalik si Andoy sa paligid ng kanilang bahay upang bantayan sila. Tumira na siya sa ilalim ng ugat ng punong balite sa gubat. Doon siya nagsisilong, nag-aabang ng panahon kung kailan siya muling matatanggap bilang tao. Minsang gabi, habang abala si Rosa sa pagsasampay ng bagong labas sa likod bahay, napansin niyang gumalaw ang bakod ng kawayan. Tumigil siya sandali, pinakiramdaman ang paligid. "May tao ba dyan? Mang Istong, ikaw ba yan?" tanong ni Rosa habang pilit na nilalabanan ang kaba. Tahimik noon nang biglay may dumaan na malamig na hangin. Napapitlag siya. Hindi siya natakot kundi tila kumalma pa ang kanyang pakiramdam. "Ikaw ba yan, Andoy?" Mahina niyang bulong. Hindi siya sinagot ng salita kundi ng amoy ng pinatuyong dahon ng kamangyan. Isang bango na pamilyar kay Rosa dahil iyon ang palaging sinisindihan ni Andoy tuwing gabi. Sa kabilang dako ng baryo, may matandang lalaki na kilala sa ngalang Tata Istong. Isa siya sa pinakamatagal nang naninirahan sa lugar at kilalang may alam sa mga kababalaghan. Sa mga lihim na tipanan ng matatanda, madalas siyang banggitin bilang tagabantay ng hangganan ng gubat at ng mundo ng tao. Isang araw nagpunta si Limuel sa tindahan ni Aling Esang para bumili ng asin at mantika. Sa tabi ng tindahan, naroon si Tata Istong, umiinom ng salabat. "Hoy Limuel, kamusta na ang nanay mo?" tanong ni Tata Istong. "Ayos lang po, Tata. Pero minsan po parang malungkot siya sagot ni Limuel. "Huwag kang lalayo sa gabi ha. May mga gumagala na kakaibang nilalang ngayong panahon ng bagong buwan." Babala ni Tata Istong habang nakatitig sa mata ni Limuel. Kinagabihan, habang payapang natutulog si Rosa, nagising si Limuel sa kaluskos sa labas ng bintana. Dumungaw siya at nakita ang isang figurang itim na tila may nakasampay sa balikat. May bitbit itong patay na baboy damo. Sa ilalim ng buwan, nasilayan niya ang malaasong muka ng nilalang. Mabilis siyang umatras at napayuko. Nanlamig ang kanyang likod pero narinig niya ang ungol ng isang nilalang na yon. At ang sabi niya, "Huwag kang matakot, anak." Tay? Tay, ko ba yan?" bulong ni Limuel habang nanginginig. Agad niyang isinara ang bintana at nagtago sa ilalim ng kumot.
Kinabukasan, hindi niya ito kinuwento sa kanyang ina. Pero napansin ni Rosa ang pamumutla ng kanyang anak. Limuel anak, may sakit ka ba? Wala po nay, medyo giniginaw lang po ako. Sa sumunod na mga araw, lalong lumalim ang kutob ni Rosa na binabantayan nga sila ni Andoy. Isang gabi habang nagluluto siya ng ulam sa kusina, bigla na lamang nahulog ang malaking itak mula sa may dingding. "Ay, sus Maria Jose!" sabi niya. Nang pupulutin na sana niya ito, napansin niya ang mga bakas ng kuko sa sahig. Tila kinayod ng matalas na daliri. Pero hindi ito bakas ng halimaw para sa kanya. Ito'y tanda ng pag-aalala. Nagpunta siya kay Dory, isa sa matagal niya ng kaibigan at tagapayo tuwing siya'y may alinlangan. Dory, pakiramdam ko, si Andoy buhay pa. Hindi ko lang alam kung tao pa siya. Wika ni Rosa habang pinipigil ang luha. Alam ko, Rosa, matagal ko na rin nararamdaman yan. Hindi ba't may gabing parang may nagbabantay sa atin mula sa dilim? Hindi mo lang siguro alam pero minsan may iniiwang prutas sa tapat ng bahay mo. Malinis, mabango pero galing sa kagubatan. Hindi karaniwang prutas. Sabi ni Dory. Prutas? Hindi ko naman nakikita yun ah. Sabi naman niya. Kasi ako ang kinakausap niya. Tugon ni Dory. Napamulagat si Rosa. Anong ibig mo sabihin? Si Andoy. Oo siya nga. Likas na mabait na gabunan. Di ko alam kung paano siya naging ganon. Pero mahal ka niya. Hindi siya masamang nilalang, Rosa. Mahal ka pa rin niya, Rosa. Kahit ano pang naging itsura niya. Kaya huwag kang matakot. Huwag mong isasara ang puso mo sa kanya. Malumanay na dagdag ni Dory habang inaayos ang tasa ng salabat. Tahimik si Rosa, pero sa loob-loob niya ay nagsisigawan ang emosyon, takot, pagkalito, pangungulila at isang uri ng panatag na damdaming hindi niya mapaliwanag. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lemuel, muling naramdaman ni Rosa ang malamig na hangin mula sa bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na bintanang kahoy. Walang tao, pero may iniwang dahon ng langka sa may bintana. Pinipilit na hugis na puso. Naiyak si Rosa. Salamat, Andoy. Mahinang bulong niya. Samantala, sa kagubatan naglalakad si Andoy. Duguan ang balikat. Kanina lang ay muling tinangkang pasukin ng dalawang itim na nilalang ang likod bahay ni na Rosa. Pareho niyang nilabanan at napalayas. Isa sa kanila ay mukhang tikbalang, habang ang isa naman ay isang wakwak na matagal nang gumagala sa gilid ng bundok. Hindi ako papayag na saktan nilang mag-ina ko. Bulong ni Andoy habang pinupunasan ng sugat sa balikat gamit ang dahon ng buyo. Sa kabilang bahagi ng baryo, may mga nawawalang manok at baboy sa ilang kabahayan. Nagsisimula ng mag-alala ang mga tao. Baka mamaya may aswang na naman. Wika ni Mang Lorenzo sa kanyang bayaw habang naglalakad papunta sa barangay hall. Hindi natin alam kung ang aswang o hayop ba ang magnanakaw. Pero iba tong pagnanakaw na to ah. Walang kaluskos, walang bakas ng paa, at tila kinaladkad ang hayop sa hangin. May dapat kang makausap. Bulong ni Tata Istong mula sa likuran. Nagulat si Mang Lorenzo. O Istong, anong ibig mo sabihin? Hindi ito basta pagnanakaw. May nilalang na lumalaban sa mas masahol pa sa mga hayop na yan. Siya ang pumoprotekta sa atin, kahit hindi natin siya kayang tignan ng diretsyo. Teka, hindi ko maintindihan. Hintayin mo lang. Sa takdang panahon, malalaman ng lahat kung sino siya. Sa bahay naman ni na Rosa, kinabukasan habang nag-aalmusal ng sinangag at tuyo si Limuela, nagtanong ito sa kanyang ina. Nay, nakakita na po ba kayo ng halimaw? O bakit mo naman natanong, anak? Wala lang po. Kasi minsan may napapanaginipan ako, mukha siyang aso, pero hindi naman ako natatakot. Parang kilala ko siya, Nay. Tumigil si Rosa sa pagsubo. Tinignan niya ang anak. Pinilit na ngumiti. Siguro bantay mo yan sa panaginip.
Baka si Papa mo yan. Pero di ba nay, patay na si Papa? Hindi agad sumagot si Rosa. Sa halip ay inabot ang kamay ng anak at ito ay kanyang hinaplos. Basta lagi mong tandaan anak, mahal na mahal ka ng Papa mo at hindi ka niya pababayaan. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang mga insidente ng mga nawawalang hayop. Pero mas naging kakaiba na. May isang gabi na nakita ni Aling Esang ang isang figurang itim na dumaan sa harap ng kanyang tindahan. Maliit ang tindahan, gawa sa tabla at pawid. Kaya kahit konting ingay ay dinig sa loob. Sino ka? Sigaw niya habang hawak ang panggatong. Tahimik ang paligid. Hangin lang ang narinig niya, ngunit paggising niya kinabukasan, may iniwang basket sa harap ng tindahan niya. May lamang mga bungang kahoy, bayabas, langka at saging na saba. Lahat paborito niyang kainin noong bata pa siya. Kilala ko to, si Andoy. Mahina niyang bulong. Muling bumisita si Rosa kay Dory habang sila'y nagkakape. Napagpasyahan nilang hanapin ang matandang si Tata Istong. Kailangan nilang malaman ang katotohanan, kung may koneksyon nga ba si Andoy sa mga nangyayari sa baryo. Tata Istong, pakiusap po. Huwag mo na akong pagtaguan sa dilim. Buhay pa ba si Andoy? Tanong ni Rosa habang pinipigilan ang kanyang tinig. Tahimik si Tata Istong. Tumayo ito at lumapit sa lumang kabinet. Kinuha ang isang telang pula at isang palaspas na tuyo. Nang makita ko si Andoy sa gubat, 3 taon na ang nakakalipas. Dugoon siyang gumagapang doon sa may bangin. Tinulungan ko siyang magtago sa balete noon pa man. At noon pa man, alam ko na isa siyang gabunan. Paano nangyari yun? Tanong ni Dory. Lahi niya yon. Sa tuwing bagong buwan, pwedeng lumitaw ang anyo nila. Pero hindi lahat ng gabunan ay masama. Karamihan sumusunod lang sa gutom. Pero si Andoy, may paninindigan. Pinilig lumayo sa pamilya para hindi masaktan ang mga mahal niya. Tumulo ang luha ni Rosa. Tata Istong, gusto ko siyang makausap kahit isang beses lang. Maghintay ka bukas ng gabi. Sa gulod ng lumang paaralan, doon siya lalapit. Dumating ang gabi ng pagkikita. Inihatid ni Dory si Rosa sa may gulod. Walang buwan, walang bituin. Tanging liwanag ng gasera ang kasama nila. Habang tahimik na naghihintay si Rosa, biglang gumalaw ang mga damo. Lumabas mula sa dilim ang isang malaking nilalang. Mabalahibo, matikas, matatalim ang kuko at malaasong pagmumuka. Ngunit sa likod ng kabuuan nito, nananatiling matalim ang mga mata, puno ng lungkot at pagmamahala. Rosa, kamusta ka na? Tinig na halos impit sa lalamunan ni Andoy. Andoy, asawa ko. Saan ka nanggaling? Bulong ni Rosa habang tumatayo. Hindi ko sinasadyang magbago. Wala akong lakas noon para lumaban sa sumpa ng lahi ko. Pinilit kong mamatay sa paningin ng anak natin para hindi siya matakot. Hindi kita kailanman kinakatakutan. Hindi mo ko kailanman sinaktan. Alam ko sa puso ko na mabuti kang nilalang. Lumapit si Rosa. Hindi siya nag-atubili. Hinaplos niya ang mabalahibong braso ni Andoy. Ramdam niya ang mainit na pintig ng puso nito. Nandito lang ako. Handa akong tanggapin ka, Andoy. Hindi kita kailanman itinakwil. Mula sa dilim ng kagubatan, yakap ni Rosa si Andoy. Bagamat mabalahibo ang katawan ng lalaki at malamig ang kanyang balat, hindi ito naging hadlang para sa pagdama ng pag-ibig na minsan ay tinakpa ng takot at pangungulila. Andoy, kailan ka pa babalik sa amin? Hindi mo na kailangan magtago. Ako mismo ang sasandig sa iyo, kahit anong anyo mo. Hindi ako pwedeng lumapit sa anak natin, Rosa. Si Lemuel, bata pa. Takot pa siya. Nakita niya ang anyo ko minsan. Ramdam kong natakot siya ng sobra. Ayoko masira ang iniwang alaala ko sa kanya bilang isang ama. Pero alam niya, kahit papaano, sinabi niya sa akin minsan, nananaginip siya ng halimaw na hindi niya kinakatakutan. Alam ko ikaw yun, Andoy. Oras na para ipakita mo sa anak mo na hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan. Lumuhod si Andoy.
Iniyuko ang kanyang ulo at parang isang hayop na naghahanap ng kapatawaran. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Pero hindi ko alam kung kailan ko kayang muling humarap kay Limuel nang hindi niya ako tatakbuhan. Sa likod ng punong mangga, sa malapit sa gulod, palihim na sumunod si Tata Estong. Hawak niya isang sako ng tuyong dahon ng kamangyan, gamit para sa pagsasagawa ng panata ng pagbubunyag. Isang sinaunang paraan upang makipag-ugnayan ng isang nilalang na nilihim ang sarili sa kanyang pamilya. Andoy, may paraan pa. Kailangan mapanindigan mo at higit sa lahat, pahintulot ng asawa mo. Lumingon si Rosa sabay tango. Pumapayag ako. Wala akong kinatatakutan. Dahil sa pahintulot na yon, sinindihan ni Tata Estong ang tuyong kamangyan. Kumalat ang amoy sa paligid. Sa gitna ng usok, tumanbal ang liwanag mula sa pulang bato sa kanyang kamay. Inilagay ito ni Tata Estong sa harap ni Andoy. Isawsaw mo ang palad mo dito, Gabunan. Isama mo na kailanmay hindi nasasaktan ang pamilyang ito, kahit dumilim pa ang daigdig. Hindi nag-atubili si Andoy. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng mainit na bato. Sumigaw siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng panata. Umangat ang usok, kumalat sa kalangitan, at dahan-dahang lumamig ang paligid. Nagising si Limuel sa bahay. Pakiramdam niya ay may pumasok sa silid niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nang tumapat siya sa may pintuan, nakita niya ang nanay niya na nandoon sa may sala, nakatayo at tila may hinihintay. Nay, anong ginagawa mo? May bisita tayo, anak. Wala kang dapat katakutan. Nagkatinginan sila. Sa dulo ng hagdanan, lumitaw si Andoy. Unti-unting naglalakad papasok ng bahay. Mabalahibo pa rin pero mas banayad na ang anyo. Hindi tulad ng nakaraan na nakita ni Limuel sa labas ng bintana. Limuel, anak. Basag ang boses ni Andoy, parang natitigilan kung lalapit ba o hindi. Tumingin si Limuel sa kanyang ina, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Tumango si Rosa. Dahan-dahang lumapit si Limuel. Hawak-hawak ang lumang litrato ng kanyang ama. Kayo po ba talaga si Papa? Tumango si Andoy. Oo, anak. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Takot ako matakot ka sa akin eh. Pero mahal na mahal kita. Hindi ako nawala. Nandito lang ako sa paligid. Tuwing gabi sa oras ng peligro. Ako ang nagbubugaw sa mga aswang, tikbalang, at kung ano-ano pa. Tumulo ang luha ni Limuel. Hindi siya umatras, bagkus ay lumapit siya at niyakap ang ama niya. Kahit anong itsura mo, Papa, ikaw pa rin yun eh. Ikaw pa rin ang Papa ko. Sa puntong yun, humigpit ang yakap ni Andoy sa kanyang anak. Nanginginig ang liwanag mula sa pulang bato sa may labas ng bahay. Hudyat na natupad na ang panata. Lumipas ang mga linggo, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Hindi na nawala ang mga hayop at hindi na rin muling napapadaan ang mga nilalang na mapaminsala. Nagsimula nang bumalik ang sigla sa paligid. Isang umaga, nasa tabing ilog si Limuel kasama ang kanyang ina. Napansin nilang may mga sariwang prutas na nakaayos sa dahon ng saging sa may gilid ng punong nara. Hindi nila alam kung sino ang naglalagay, pero ang nakasabit sa maliit na buto ng langka sa ibabaw, isang palatandaan. Si Papa mo yun, anak. Wika ni Rosa. Bakit hindi na lang siya tumira ulit sa bahay natin, Nay? Hindi niya kayang ituloy yun. Hindi siya basta-basta pwedeng maniraan sa bahay ng tao. Ang lahi nila Limuel ay kailangan pa rin magtago. Pero kahit nasa gubat siya, hindi ibig sabihin wala na siya sa buhay natin. Sabi ni Rosa. Sa mga sumunod na gabi, sinimulang bantayan ni Limuel ang paligid. Pinagmamasdan niya ang kagubatan sa pag-asang masilayang muli ang ama niyang si Andoy. Hindi man araw-araw pero paminsan-minsan may aninong dumaraan sa gitna ng mga puno. May alulong ng kakaibang tinig at may haplos ng malamig na hangin. Hudyat ng pagkalinga ng isang ama kahit saan nyo ng isang gabunan. Nagpatuloy ang buhay.
Si Rosa ay nagbukas muli ng munting tahian. Si Limuel naman ay nagsimulang tumulong sa tindahan ni Aling Esang. Paminsan-minsan, nagkikita sila ni Dory at Tata Istong at hindi maiwasang mapag-usapan ang gabi ng pagkakabunyag. Lakas ng loob ang ipakita mo, Rosa. Maraming hindi kayang yakapin ang katotohanan na ganyan. Wika ni Dory habang humihigop ng kape. Kung mahal mo, tatanggapin mo kahit pa maging ibang nilalang. Sagot ni Rosa. Samantala sa gubat, si Andoy ay muling lumuhod sa harap ng punong balite. Nag-alay siya ng dugo mula sa kanyang palad sa ugat ng puno. Sa ngalan ng lahi ko, hindi ko kailanman sasaktan ang aking pamilya. Lumakas ang hihip ng hangin, tila sang-ayon ang kalikasan sa kanyang pangako. Sa mga sumunod na taon, lumaki si Limuel bilang matatag, matapang at may bukas na isip. Sa kabila ng simpleng pamumuhay nila, alam niya na hindi sila basta ordinaryong pamilya. Sa likod ng tahimik na kabuhayan, sa ilalim ng buwan, naroon ang isang nilalang na hindi niya kailanman ikinakahiya. Ang kanyang ama, si Andoy, ang gabunan na tagapagtanggol ng kanyang ina at pamilya. At sa tuwing dumidilim ang langit at nagsisimulang humuni ang mga ibong uwak sa kagubatan, saka lalabas si Andoy, sasampa sa mataas na sanga ng punong nara at doon magbabantay, tahimik, matatag at puno ng pagmamahal. Buwan ng Setyembre nang biglang lumaganap ang takot sa baryo. Isang gabi natagpo ang bangkay ni Mang Lorenzo sa likod ng kanyang kubo. Walang sugat, ngunit nangingitim ang balat at dilat ang mata. Wala ring nakitang bakas ng dugo o kalmot. Parang nilapitan lang ito ng kamatayan at binawi ang hininga. Hindi ito karaniwang pagkamatay, Sonia. May masama nang gumagala sa atin. Bulong ni Dory habang kausap si Sonia sa palengke. Baka may bumalik. Naalala mo yung binanggit ni Tata Istong noon? Yung mga tinaboy daw ni Andoy. Pwedeng bumalik sila, dala ang mas matinding puot. O baka naman, may isa pang nilalang, hindi gabunan. Mas masahol pa. Kinagabihan, habang nagpapahinga sina Rosa at Limuel, muling naramdaman ni Andoy ang kakaibang amoy sa hangin. Nakasampa siya sa sanga ng punong nara. Tanaw ang paligid ng baryo. Bigla siya napalingon sa silangang bahagi ng kagubatan kung saan may maitim na usok na umaakyat. Mabilis siyang bumaba at tumakbo sa direksyong iyon. Sa gitna ng makapal na damo, naroon ang isang nilalang na may 4 na paa. Mahaba ang dila at parang buwaya ang balat. Nangingintab ito sa dilima at may pulang mata. Isa itong nilalang na kung tawagin ay sigbunan. Ang sigbunan ay pinuno at kinokontrol ang mga lahat ng uri ng sigbin at ibang lahi ng aswang. May utang ka pa sa lahi namin, Gapunan. Pinatay mo ang kapatid ko noon. Ngayon, babawiin ko ang babae at ang anak mo. Sagot ng sigbunan at dumura ng itim na laway habang naglalakad palapit. Hindi ka makakalapit sa kanila. Itaga mo sa bato. Tugon ni Andoy sabay dunggol sa sigbunan. Nagtagisan sila ng lakas. Sa unang salpukan parehong tumilapon sa magkabilaang punong kahoy ang dalawa. Umatungal si Andoy at dumagundong ang paligid. Natahimik ang buong kagubatan. Ang mga ibon ay nagsiliparan. Ang mga paniki ay nagliparan mula sa mga guwang ng puno. Habang naglalaban sila, biglang nagsindi ng ilaw si Limuel sa kanyang silida. Naramdaman niya ang panlalamig ng hangin sa labas. May kaluskos sa bubunga. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Nay, may gumagalaw sa labas. Sumilip si Rosa sa bintana. Sa may malayo nakita niya ang malalaking anino na parang mga hayop na nagsusuntukan sa gitna ng kakahuyan. Hinawakan niya ang braso ng anak. Pumasok ka sa loob, Limuel. Isara mo ang pinto. Si Papa mo yun, di ba? Si Papa mo yun, nakikipaglaban. Oo nga po. Kaya magdasal po tayo. Habang nilalabanan ni Andoy ang sigbunan, napansin niyang may isa pang nilalang sa paligid. Isang tiktik nakasabit sa taas ng puno.
Hinihintay lamang na matapos ang labanan upang sumalakay. Aba, may isa pa! Sigaw ni Andoy habang umiwas sa hablot ng sigbunan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tumalon siya pataas, hinatak ang tiktik pababa at sabay sinakal gamit ang kanyang mabalahibong braso. Umatungal ang tiktik, lumipad palayo pero duguan at bali-bali na halos ang pakpak. Pumalik siya sa sibunan at gamit ang matatalas niyang kuko, sinaksak ang dibdib nito. Napasigaw ang sigbunan bago tuluyang lumugmok sa lupa at naglaho sa usok. Pagkatapos ng labanan sugatan si Andoy, pumunta siya sa ilalim ng punong balite at doon nagtago. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang tagiliran. Samantala, si Tata Istong ay nagsindi ng insenso sa kanyang altara. Tapos na ang unang pagsubok, pero hindi pa dito natatapos ang panganib. Kailangan ng tulong ni Andoy. Kinabukasan maagang pumunta si Rosa kay Tata Istong. May dala siyang tinapay at halamang gamot. Tata Istong, alam ko na sugatan si Andoy. Sabihin niyo po kung nasaan siya. Ako nang magdadala ng gamot. Tumango si Istong. Doon pa rin siya sa ilalim ng punong balite, pero hindi ka pwedeng pumasok mag-isa. Sasamahan kita. Pagdating nila sa kagubatan, dahan-dahan silang lumapit. Naroon si Andoy, nakahiga sa ugat ng puno. May nakatakip na dahon sa kanyang tagiliran. Nang makita niya si Rosa, pilit siyang tumayo. Bakit ka nandito? Delikado sa'yo rito. Ikaw ang mas delikado, mahal. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nararamdaman ko kapag nasasaktan ka. Lumapit si Rosa. Hinaplos ang buhok ni Andoy at maingat niyang inilapat ang dahon ng lagundi sa sugat ng asawa. Pagaling ka kaagad. Hindi mo pa alam. May tinuturo ako ngayon kay Limuel kung papaano maghanda ng halamang gamot. Baka bahalang araw, siya na ang magligtas sa'yo. Tumulo ang luha ni Andoy. Salamat, Rosa. Salamat sa pagmamahal mo kahit hindi ako karaniwang asawa. Sa mga sumunod na araw, gumaling si Andoy. Hindi na muling bumalik ang sigbunan at tiktik, ngunit alam nilang hindi iyon ang huling panganib. Kaya't mas lalong pinag-igihan ni Limuel ang pag-aaral ng mga kwentong bayan, halamang gamot at mga pamahiin ng matatanda. Isang gabi habang nasa bubungan si Limuel at pinagmamasdan ang mga bituin, lumapit si Rosa. Anak, anong ginagawa mo dyan? Anay, nagbibilang po ako ng bituin, tapos nagpapakatapang din po ako. Para sa susunod na dumating ang masamang nilalang, makakatulong na po ako kay Papa. Umupo si Rosa sa tabi niya. Alam mo, Limuel, hindi mo kailangan maging gabunan para maging matapang. Maging mabuting tao ka lang at magpakatapat. Yun ang pinakamalaking tapang. Tahimik ang gabi. Walang ingay kundi huni ng mga kuliglig at hiyaw ng mga bayawak mula sa gubat. Mula sa malayo, may sumipol. Si Andoy iyon. Nasa sanga ng punong nara, nakatanaw sa mag-ina. Tumango si Limuel saka sumipol pabalik. Alam niyang naroon ng kanyang ama. Hindi niya kailangan ng ilaw para makita. Ang presensya nito'y sapat na upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang puso. At sa panahong iyon, kahit madilim ang paligid, ramdam niya ang init ng pamilya, ang yakap ng ina, ang paningin ng ama, at ang katiyakan ng protektado siya ng isang gabunan na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang pagiging asawa at ama at tagapagtanggol. Buwan ng Nobyembre, kasagsagan ng hangin at pag-ulan sa San Jose Occidental, Mindoro. Minsan isang gabi ng bagyo, biglang nawala ang kuryente sa buong baryo. Halos walang marinig kundi ugong ng hangin at tunog ng mga kumakalabog sa bubong sa mga kabahayan. Sa bahay ni Rosa, pinagsisiksikan niya na ipainit ang sabaw ng luya habang yakap-yakap si Limuel sa isang sulok. Nay, natatakot po ako. Parang may tumatawag sa akin mula sa likod ng bahay. Napatigil si Rosa. Hindi siya nagsalita pero naramdaman niya na malamig na ang hangin na dumadaan sa ilalim ng pinto. Alam niyang hindi basta hangin yun. Huwag kang lalabas, anak. Ako na ang titingin. Maya-maya kinuha niya ang itak ni Mang Lorenzo na matagal nang nakasabit sa dingding. Maingat siyang lumabas hawak ang gasera. Pagkalabas niya sa kusina,
Nakita niya ang isang figurang itim sa likod ng punong santol. Pamilyar, ngunit hindi si Andoy. "Rosa, matagal na kitang hinihintay." Mataas ang katawan ng nilalang, baluktot ang likod at may mahabang dila na kumakawing-kawing sa ere. Isa itong laman lupa, ang pinuno ng mga nilalang na minsang itinaboy ni Andoy sa paanan ng bundok. Hindi ka dapat naririto, sigaw ni Rosa habang hawak ang itak. "Babalikan ko ang anak mo. Malinis ang dugo niya. Kailangan siya ng lahi namin. At ikaw ay babagsak din sa ilalim ng lupa." Maya-maya, mula sa may bubungan, bumagsak si Andoy. Mabilis, malakas at galit na galit. "Subukan mong hawakan si Rosa at lalaslasin ko ang lalamunan mo." Andoy, hanggang kailan mo pagtatanggol ang isang mundong hindi ka tinanggap? Sabi ng laman lupa. "Hanggang sa huli ng aking buntong hininga. Dahil dito ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya. Mas pinili kong protektahan sila kaysa sumama sa lahi nating walang puso." Sumugod ang laman lupa. Lumaban si Andoy. Sa bawat hampas ng baluktot nitong mga galamay, tumatapat ang matutulis na kuko ni Andoy. Muli silang nagtagisan sa gitna ng ulan at putik. Tumakbo si Limuel palabas, dala ang isang bote ng langis na may buhangin at durog na asina. Isa sa mga itinuro ni Tata Estonga. "Papa, hawakan mo to!" Sigaw ni Limuel sabay hagis ng bote. Nasalo ni Andoy ang bote. Binuksan niya ito at isinaboy ang laman sa katawan ng kanyang kalaban. Umatungal ito, nangisay at nagsimulang matunaw ang balat. "Babalik ako!" sigaw niya, habang unti-unting lumulubog sa lupa hanggang tuluyang maglaho. Niyakap ni Limuel si Andoy. "Papa, kaya pala ako hindi natatakot sa'yo kasi alam ko sa puso ko na ikaw ang nagtatanggol sa amin." "Anak, salamat sa pagtanggap. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na marinig yung salita mong yan sa ikalawang pagkakataon. Magmula nung ikay bata pa." Lumapit si Rosa, basang-basa sa ulan. Niyakap ang mag-ama sa gitna ng dilim. Sa gitna ng unos, naroon ang liwanag ng pagmamahalan. Hindi kailanmang binura ng takot o ng kakaibang anyo. Kinabukasan, lumabas na ang araw. Ang buong baryo ay tila muling nabuhay sa liwanag at katahimikan. Si Tata Istong ay abalang nagsusunog ng tuyong dahon sa kanyang bakuran. Mukhang natuldukan na sa wakas ang kasamaan." Muling nagbukas si Rosa ng tahian. Si Limuel ay nagsimulang mag-aral sa Maynila. Dala ang bagong lakas ng loob at pagmamahal ng kanyang pamilya. Si Andoy, bagamat nananatiling naninirahan sa gubat, ay hindi na kailanman tinatakwil sa baryo. Kilala siya bilang ang gabunan na hindi kailanman naging halimaw, kundi isang tunay na ama. Tuwing gabi, lalo na kapag gabi ng kabilugan ng buwan, makikita siya nakaupo sa ibabaw ng bubong ng bahay ni na Rosa. Nakatanaw sa bituin, tahimik, nagbabantay at matatag. Sa dulo ng lahat ng takot, sa likod ng bawat aninong dumaraan sa kanilang buhay, isa lang ang malinaw: protektado ng gabunan, si Nanay.